Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk. Ngayon pong April 11 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Bonk. At mapapansin po natin dito na ito ay nakaranas ng breakout dito sa lower portion ng kanyang nabuong symmetrical triangle pattern. Kaya isa po itong ang breakout po na ito ay nagpapakita po ito ng isang bearish na signal. Ngunit ang kanyang bearish na ito, yan, bearish momentum, dulot po ng kanyang bearish breakout dito ay mukhang nagkakaroon po siya ng struggle dito sa support line natin dito sa 40 digits 2140. Kaya hindi po siya yan, babagsak po sana siya pero mukhang hindi niya pong kayang lampasan or basagin ang support line natin dito sa 2140. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. I-check po muna natin yung kanilang mga latest tweet dito sa kanilang official X account. Meron po tayo ritong last 7 hours ago. Yan, sabi dito ay live from Paris. Yan, mukhang umabot na po sa bansang Paris ang Bonk. Yan, time slip of Wonderland. Ayun, kitang-kita natin dito. Nandito si Bonk. Ayan, Bonk at saka si Pyte Network. Parang sila po yata ang sponsor dito. Parang event po yata ito. Let's Bonk. Ayan, the dog has his paws in pro sport now. Bonk is excited to announce a formal partnership with the Paris Musketeers, the first fully professional American football team to play in France. Ayan, nagkaroon po sila ng partnership. Itong si Bonk ay nagkaroon po ng partnership sa isang professional American football team na maglalaro po dito sa bansang France or Francia. Ayan, tinatawag po silang Paris Musketeers. Ayan po yung kanilang parang pinapakitang promotion dito. Ayan, partnership ni Bonk at saka ang mga professional American football team. What's this? Ayan, ano naman kaya ito? Ayan, parang keychain na may susi at saka ayan, yung logo ni Bonk. Ano kayang ibig sabihin yan? Ayan, last 16 hours. Can't wait to welcome you to the Time Slip to Wonderland event tonight. Thank you Bonk and Pyte Network, the Ledger, for helping make this magical event happen. Yan, ito po pala yung event na nakita po natin kanina na pinost nila. Tinatawag po nila itong Time Slip to Wonderland event. Kaya yan, sa Wonderland daw po ito. Kaya yan lamang po yung mga latest, yung parang malaking development po nila rito ay yung kanilang partnership dito sa professional American football team na maglalaro sa bansang France. Yan, sa kanilang game na ito ay syempre magkakaroon po ng exposure itong si Bonk. Yan, sa mga viewers o yung mga manunood ng American football team na ito. At syempre dahil dyan ay mas maipapakilala po itong si Bonk at sigurado ay mayroon po siguro magkakaroon ng interest dito kay Bonk. Ayan, dahil sa kanyang exposure sa mga yung mga mahilig manood ng mga American football. Ngayon ay balikan na po natin ang ating pagte-technical analysis dito kay Bonk. At ayan po yung kanyang symmetrical triangle na nabuo rito. At mapapansin po natin na nitong mga nakalipas na araw ay naglalaro po yung kanyang presyo dito sa kanyang apex or pinaka dulong bahagi nito.
Kaya syempre, ipit na po talaga siya at wala na po siyang magagalawan kundi ang magkaroon ng breakout. At yan nga, binantayan po natin ito at dito po siya nagkaroon ng breakout sa lower portion ng kanyang symmetrical triangle pattern. At kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa lower portion ay inaasahan po natin na ito ay babagsak. Yan, kasi bearish signal po yan. Sa kadalasan ay magre-resulta po ito sa kanyang pagbagsak. Ngunit ang naging problema po natin dito, bakit hindi po siya bumagsak, ay meron po kasi tayong support line dito. At ito po ay ang 40 digits 2114 na support line. At mukhang napakatigas po nito. Nabuo po siya dulot ng mga rejections pa natin dito noong mga March 19 hanggang March 23. Yan, kaya nabuo po yung support line natin dito. At nito lamang na nakalipas na April 5 at saka April 6 ay meron na naman po tayong rejection dito. Kaya nabuo ang ating support line na 2140. Kaya ito po yung pumipigil sa pagbagsak ni Bonk. Ayan, dulot ng kanyang breakout dito. Pero kung pag wala po talaga yung support line natin na ito, yan, kung wala po siguro yan, ay siguro dumiretso na sa pagbagsak itong si Bonk dito sa sunod na support line natin dito sa ibaba na nasa 40 digits 1897. Pero yan, napatunayan po ng support line natin na ito na napakatigas po nito. Maski yung yung signal po natin sa ating dalawang indicators na ating Hall Sweet indicator na ito, yan kulay red, ay bearish na bearish yung signal natin dito. Ganon din po sa ating QQE mode indicator dito. Bearish na rin po ang signal natin dito. Ibig sabihin ay talagang malakas po ang bearish momentum or yung selling pressure natin dito. Ngunit kahit gaano pa yan kalakas, pero kung matibay naman yung harang o na support line ay wala rin. Mauuwi lamang po ito sa pagko-consolidate. Sa kadalasan ay yan, magko-consolidate lamang po siya dito sa ibabaw nito. Ngayon ay magkakaroon po tayo ng isang update dito. Update po natin yung ating pattern dito. Kasi ayan, meron po tayong ngayon ay nabasag na ito. At mukhang ito na yung nagsisilbing lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Kaya ganito po yung magiging adjustment natin dito. Kaya yan, ito na po yung panibagong triangle pattern natin dito. Ayan, lagay po natin, gamitin po natin yung ito. Ayan. Kaya yan po yung ating triangle pattern. Ayan ang ating triangle pattern. Panibagong triangle pattern natin dito. Kay Bonk. At ang inaabangan po natin ngayon ay kung saan po siya ulit magkakaroon ng breakout. Yan, habang umaabot po siya or habang siya po ay gumagalaw at napupunta po siya rito sa sulok or apex portion ng ating symmetrical triangle pattern na ito, ay inaasahan po natin na ito ay magkakaroon ng breakout, pwedeng dito sa ibabaw or pwedeng dito sa ilalim. Kaya yan po ulit yung ating aabangan dito. Kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa ibabaw, ay inaasahan po natin na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Ayan, posible po niyang aakyatin ulit ang resistance line natin dito sa 40 digits 2849. Ngayon kung pag dito naman po siya nagkaroon ng breakout sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern na ito, ay ayan, babagsak po siya ulit hanggang dito sa sunod na support line natin na 40 digits 1897. Kaya yan, sa kabuuan ay ang ginagawa po natin ngayon ay nag-aabang po tayo ng breakout. Pagdating naman po sa pag-i-spot trading natin dito ay ayan, so kung pag hindi pa kayo nakakabili sa support line na ito ay ayan,
isa po itong magandang pagkakataon para makabili po sa presyong ito, 40 digits 2140. Ngayon kung pag nakabili na po kayo dyan, ay yung sunod po nating buying price or buy pending order ay dito po sa 40 digits 1897. Kaya nakaset na po ako rito. Ayan, at sa akin ay mas malaki po yung nakaabang rito na bibilhin ko sa support line na ito. Kaya, ayan, posible pong mangyari rito ay baka tutusukin po niya ito ng mahabang karayom. Ayan. Kung ang posibleng mangyari rito ay kung hindi po niya mababasag ito ay malamang ay baka tutusukin niya ng mahabang karayom ito. Ganyan. Bago po siya magkaroon ng breakout dito sa upper portion. At bago po siya magpatuloy sa kanyang pag-akyat. Kung pwedeng ganyan na rin po yung mangyari. Kaya mas maganda na may nakaset na po tayo rito na buy pending order. Ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito para kay Bonk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.